So, ngayon, mitigating and exempting circumstances of non-renewal of PWD ID. So, at saka ito mitigating and exempting circumstances nung pagbibigay natin ng prosthetic leg sa PWD members dito sa Molino 2. So, isama na natin yung non-renewal ng ID nila, which is one of the topic. So, lahat ng sinabi ko sa aggravating circumstances, kabaliktaran pagdating sa mitigating circumstances. Pero ang exempting circumstances, ibig sabihin ng exempting is hindi na pagsali, is under Bacoor City regulations or rules. Pag dumating ng 60 years old yung PWD, automatic doon na sila sa senior. So, rules ng Bacoor yun. So, pag officer, pag 60 years old na siya, he or she must relinquish. Hindi na siya pwedeng tumakbo as officer kasi 0 to 59 years old lang yung PWD ID. So, pag 60 years old na siya, pwede pa rin naman siyang kumuha ng prosthetics or hearing aids. Kaso, ang gagamitin niya ng ID is senior citizens ID na under the Bacoor City rules o City of Bacoor rules. Kasi sa ibang lugar ata, pag PWD ka, din nag-60 ka, wala. Dalawa yun. Hindi ko alam basta dito kasi sa Cavite, senior na sila. Lilipat na sila dun sa kabila. Kasi dito sa Bacoor, magkatabi lang yung Persons with Disability Affairs Office and then sa kabila, yung senior citizen. Magkatabi lang yon. So, yun yung ilagay nating mitigating and exempting circumstances nung having giving prosthetic legs sa ating mga members. Sinama ko na rin na yung ID pwede makatulong yun para mag-avail sila ng hearing aid. Ilalagay ko na rin sa description ng video na to. Well, maganda rin na pag-aaralan natin to kasi para ma-decipher natin kung ano yung nilagay natin sa mga sa SWOT, sa PESEL at saka sa FORDEC. And then gagamitan pa natin to ng PEMDA model. Yung PEMDA model is yung objective. Ipapasok natin yung PEMDA model para makita yung risk and benefits nito. Yung benefits nito, hindi yung risk, yung benefits. Doon sa PWD member, itatry natin. Siguro bukas. So, yun lang po.